Your idea is waiting to be seen. GoDaddy Websites Plus Marketing has everything you need to put it on display. Create a beautiful Ay, sorry. Ayun, so siguro mag-start na tayo kasi yun 7 AM naman rin. So at least ma-open natin yung eyes natin, yung heart natin for this day. Kung saan pwede natin i-devote yung kahit few hours of our time para kay Lord. So ayun, mas mabuti start natin yung devotion natin or yung day natin with a prayer. So ayun, tatawagin ko yung isa dito para mag-start ng opening prayer natin, si Miss Maria Cristina. So, ayan. Ah, so, wait lang. Sige, Miss Maria. So let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Lord, thank you for this day, for giving us a blessing to everyone. Lord, thank you for using me to share and encourage the others to give their life. Lord, I prayed to everyone, give them wisdom to each other. Whether it is my family, relatives, friends, and also our team. Lord, bless us more and guide us every day. Every day we make fulfill to fulfill our goal and dreams to each of us, to our family, Lord. Lord,
We are here to devotion, and we are here to pray of anyone else, also a stranger in any place, Lord. Lord, I prayed someone who are unwilling to commit your wisdom. I'm calling the name of Ma'am or Doctora Maria Teresa Navarro, who is sick because of her sick, Lord. Give her wisdom, Lord. Give her strength. Give her faith on you. Huwag mo po siyang pababayaan, Lord. At lalo-lalo na rin po yung mga nagdadasal po sa Kanya para po sa Kanyang kagalingan, Panginoon. Kami po ay nananampalataya para po sa Kanyang kagalingan, sa wisdom niya po, Lord. Ikaw na po ang bahala po, Lord, sa aming lahat. Maraming salamat sa araw-araw niyo po paggabay sa amin. Lalo-lalo na po sa aming mga OFW na sa ibang bansa, sa amang panig po ng mundo. Lord, we prayed for our family also. Lalo po na dito lahat na nasa Zoom. Gabayan mo po kami. I-bless mo pa po kami, Lord. Sa lahat ng aming mga ginagawa. All over the world, Lord. Lalo na po yung nagkaroon po ng pandemic, Panginoon. Gabayan mo po. Bigyan mo po kami ulit ng kapayapaan sa bawat isa, Panginoon po. In Jesus' name, Amen. Yun, amen. So, thank you Miss Maria Cristina sa opening prayer. So, ayan, tatawagin rin natin yung iba para magbigay pasalamat. Ayan, si Miss Marilyn Teston. So, ayan. Good morning po sa inyong lahat. Morning. Morning. Papasalamat lang po ako, unang-una kay Lord, kasi binigyan niya po ako ng blessing na dumating sa akin tong opportunity na to. At nagpapasalamat ako kasi nung nakaraan, problema ako kung paano ko mabibilhan yung anak ko ng cellphone pang module nila, pang online class. And thank God, nabilhan ko naman po sila. Sa 4 kong anak, nabilhan ko naman po sila lahat. And thank God. Salamat din po dito sa aking puting partner kasi sumusuporta sa akin. Lahat po ng ginagawa ko dito, sinusuportahan niya po ako at nagpapasalamat rin po ako sa kalusugan ng family ko, ng mga anak ko, ng mga relatives ko. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong nagtitiwala po sa akin, sa kakayanan ko, at sa kahinaan ko na minsan sarili ko, dinadown ko, pero sila po ang napapaangat sa akin na kaya ko. At hindi ko rin po ito mararating kung hindi rin po sila nakasubaybay sa akin, na kaya ko at nagpapalakas ng loob sa akin. Salamat po. Ayun, thank you. Minsan nga talaga napanghihinaan tayo. Pero alam naman talaga natin kung sino talaga yung unang tatakbuhan natin, which is si Lord talaga. So ayan, thank you sa Thanksgiving, Miss Marilyn. So ayan, tawag pa tayo Thank you ng po. isa rin na magbibigay pasalamat for today. So ayan, si Miss Blesilda Gavino. So ayan, right. Naka-mute ka, Miss Blessy. Hello po, narinig po ako? Yes, Miss Blessy. Okay na. Ako po si Silvia Sanyol. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa dami ng pagsubok sa akin. Ito, nakalala ko ang team na to, yung mga leader ko, tawag dito. Binigyan ako ng opportunity na magkaroon ako ng tawag dito, susuptong parang dagdag income sa akin kasi sa tagal ko nag-abroad, ito lang yung
nakita ko na nagtiwala sa akin at nakita ko na tumutulong sila sa mga tao na nangangailangan talaga na para maging successful ka. Dito, naramdaman ko yung inaangat ka kasi sa tagal ko na parang down ako kasi matagal na akong walang magulang na parang nagsusupport sa akin. Kumbaga, ako, sa mga pagsubok sa buhay ko, parang wala na. Pero dito, emotional ako. Napapasalamat ako kasi may mga tao pa rin na nagtitiwala sa akin. Kumbaga, inaangat nila yung yung parang self-esteem ko kasi talagang talaga ako, mahihain ako eh. Kaso dito kay Ma'am Joanna, kay Sir Vicky, sa mga team namin na talagang nasasabi na kaya mo yan. Kaya ito, talaga pinagpapatuloy ko lang yung yung dito para maging successful ako kasi para makasama ko na rin yung mga anak ko kasi tagal na rin ako nag-abroad. Hindi ko sila nasusubaybayan. Kaya thank you po at thank you talaga kalit kasi malakas pa rin ako hanggang ngayon. Thank you po. Ayun, thank you Miss Blessy. So, yun, nanggaling talaga sa puso yung pagpapasalamat niya. So, ayun, pag nahihinaan rin tayo, tapos naghahanap tayo ng guidance rin, tapos naghihingi rin tayo ng lakas galing kay Lord. So, yun, thank you ulit Miss Brisilda. So, ayun, before din tayo mag-start sa ating devotion, mas maganda yun, recap muna natin kung ano yung mga discuss rin natin sa last na devotion. So, ayun, tatawagin ko si Miss Joanna Morales. So, Morning, medyo namamaga pa yung mata ko, kakapuyat. Actually, kakatapos lang namin ng talk namin. But anyways, good morning. Hindi ko alam kung mahina ba yung boses nila or mahina yung audio ko, di ba? Pero mahina ayan, yung audio mo, Miss Joanna. Mahina ba? Okay ba? Malakas ba? Malakas boses mo, pero yung audio atas ako. Okay, mahina lang yung audio ko dito. Okay naman. So, hello, good morning. So, ayan, thank you sa mga nagpasalamat, no? So, all the way from Kuwait pa sila, talagang na-appreciate ko yung oras nila. And actually, hindi pa yan sila patulog, diba? Still, may mga inaalagaan pang bata. Diba? Maghuhugas pa ng plato, pero still, thank you sa commitment. Diba? And of course, ayan, so i-recap ko lang yung mga topic natin last week. Sa akin naman is marirelate ko is regarding dun sa restoration, di ba? Kasi, ayun, way back siguro nung hindi tayo nagde-devotion, yung walang devotion talaga, at saka yung pumasok yung devotion, talagang, eto nga, nasabi ni Doc na, iba na si Joanna ngayon, di ba? Which is, ako mismo, alam ko yun sa sarili ko na iba na ako, di ba? Kasi before, ako, magaling naman ako mag-DR eh. Like sa akin, okay na mag-DR. Like, hindi ako nahihirapan. Pero alam mo yun, parang nagdi-DR ka naman. Pero mo ramdam yung masaya ka na nagdi-DR ka. Diba? Kasi wala yung, hindi ka restored kay Lord eh. Hindi mo ramdam yung presensya niya eh. Diba? DR ka lang. Nag-e-enjoy ka, pero iba yung enjoyment kapag kakasama mo si Lord. So, yun yung naramdaman ko nung nag-devotion na, yun na yun, kay Sir Rodel, di ba? Yung nag-top 1 siya. Ano yung reason ba't siya nag-top 1? Hindi dahil sa magaling siya. Hindi dahil sa magaling yung grupo niya. Kundi talagang kasama niya yung Diyos, which is talagang tinanong ko siya after that. Diba? So, alam mo yun, isa sa mga talagang instrument na binigay ni Lord. Kaya, naging, anong tawag nito? Naging ganito din ako. Kasi before talagang ako mismo ramdam ko na hindi ako ganito eh. Kaya alam mo yun, yung natutunan ko is yung na-restored na ako ngayon. And masarap talaga, sabi nga ni Ma'am Rona no, sa post niya nung nakaraan, talagang masarap na restored ka and He will restore us back again kahit ano man yung mga, or He don't care sa mga flaws natin, di ba? So katulad dun sa video na pinanood na, or yung anak mismo na lumayas kasi akala niya, kaya niya na. Pero alam mo yun, bumalik pa rin siya, 'di ba? Na gusto niya na maging alipin na lang siya ng papa niya kasi gusto niyang bumalik. So meaning meron siyang anong tawag, humility, tama ba 'yun, Doc, 'di ba? Sa sarili.
'Diba? Na kahit na sinabi niya sa papa niya na gusto niya na mag-alipin, pero yung papa niya or yung Diyos still niyakap siya. 'Di ba? Ganun si Lord. So kung may mga pagsubok man na dumarating sa atin, okay lang 'yan. 'Di ba? Talagang ramdamin mo, talagang ganyan talaga eh. Ganyan ang buhay eh. 'Di ba? Maraming mga pagsubok na pagdadaanan, pero pag ikaw nalagpasan mo 'yan, 'di ba? Diyan ka titibay eh. Talagang yun yung na-feel ko dito na ang daming pagsubok. Makikita mo lang siguro sa mga ibang kasamahan ko no na si Ems parang may time ang yaman na, 'di ba? Pero mayaman lang sa aurahan kasi negosyo eh. 'Di ba? Kasi nagnenegosyo tayo, kailangan okay ka. 'Di ba? Pero hindi mo alam may mga silent battles yung mga talagang tayo, 'di ba? Lahat tayo dito, each one of us may mga silent battles. Pero hindi mo makikita yan kasi syempre negosyo eh. Hindi makikita ng member ko yan na may problema. O kasi negosyo eh. 'Di ba? Pagka may invite sila, hindi nila alam may problema ako, pero pagka invite nila, yung excitement nandyan lumalabas. 'Di ba? So alam mo yun, so talagang sobrang thankful ako na may mga ganito. Kaya dito din ako natuto. May Bible ako actually, pero hindi ko binabasa. 'Di ba? May Bible akong maliit, pero nandyan lang sa likod, hindi ko binabasa. Alam mo yun? So dito talagang natuto akong magbasa, ayan, talagang magbasa ng mga Bible, 'di ba? Kahit na hindi ko naman sila minimemorize, pero sabi nga ni Doc Tess, kapag ka nasa sa puso mo kasi yung mga binabasa mo, kahit hindi mo yan i-memorize, maalala mo pa rin yan eh. Tama? So, and then of course, ang maganda dyan is natutunan ko, nung na-restored na ako, talagang na-feel ko yung satisfaction. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Rona no, sa post niya na, yun, nabasa ko sa post niya na, we will satisfied and fulfilled by your grace, which pag kaganon na-restored ka talaga, magiging satisfied ka. Kasi ako dati nung nagpipay in ako, tapos yung pain ko hindi ko ramdam eh. Hindi ako masaya eh. Pero kapag ka ikaw, restored ka, 'di ba, sa grace ni Lord, doon mo ma-feel yung satisfaction eh, na kahit yung invite mo hindi mag-pay in, still praise God, 'di ba? So yun yung mga natutunan ko, Doc, nung mga last week na topic natin. Ayun, restoration, satisfaction, 'di ba, humility. Ayun. So, thank you. I hope na na-recap ko siya na maayos. Ayun, thank you. So, ayan, siguro pwede na tayo mag-umpisa sa devotion talaga. So, ayan, laking pasalamat rin sa members rin ng team natin, lalong-lalo na kay Doc Tess. So, ayun, siya talaga yung nakakatulong talaga rin. Aside rin sa mga teachings rin na siya yung naging instrumento. So, kay Aps Rodel, kay Aps Rona, kay Aps Doc Tess, sila yung mga naging instrumento talaga na at least yung gaya sinabi ni Miss Joanna or ni Aps Ems na ma-restore talaga tayo. So mabalik tayo kung saan talaga dapat talaga tayo, which is katabi talaga ni Lord, kasama ni Lord sa ating mga sa buhay-buhay. So ayan, Doc Tess. Morning, Doc. Good morning. Good morning. Morning, Doc. Parang malungkot tayo ah. Good morning, Doc. Bless morning, Doc. Yan. Kasi parang yung umpisa eh, parang ano. Good morning po. Yan. So, siguro mas maganda kung wala naman tayong ginagawa, kung pwede na mag-open cam tayo. Diba? Kung sa training, nire-require tayo mag-open cam, lalo na dito, para makita natin nandito talaga yung attendance natin. Ngayon, kung hindi naman talaga pwede at nakahiga pa tayo at natutulog, sige, okay lang yan. Tuloy mo lang yan, tulog mo muna. Pero kung gising na tayo, ayan, mas maganda open cam tayo para makita natin na talagang nag-e-effort tayo. 'Di ba? Kasi nakikita naman ng Panginoon yung puso natin eh. Yung meron nga isang verse yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Yung buong lakas. So yung pagbangon natin, yung pag-ano natin, kasama yan sa expression of our love sa ating Panginoon na pinipilit natin bumangon para ma-meet natin ang ating Panginoon. Yan. So, yung pag-aaralan natin ngayon, na-send ko naman na yung poster, is related doon, kaduktong lang ito, nung yung sa prodigal son ay pinag-aralan natin, na yung inakap ng kanyang ama, ang kanyang anak. So ngayon, duduktong natin. Kasi di ba yung nabanggit na yung pag-restored ka,
Doon mo lang mararamdaman yung pag-ibig, yung love of God sa'yo. So ngayon, ano ba yung poster ko dito? Pwede ako mag-share screen, ano? Yes, Doc. Yan. Okay. Kita na po. Yes, Doc. Yan. Alive na ba? Sigawan mo nga yung nasa tabi mo. Alive ka na? Alive na! Yan. Ba't narinig ko si Ma'am Sela pero nakamute? Baka naglalag, Doc. Naglalag. Ay, sige. Yan. What keeps us going? Yan. Isa yan sa mga tanong natin. Hindi ba kayo nagtataka na hanggang ngayon nandito tayo? Hanggang ngayon gumigising tayo. Kahit puyat tayo, nakakamulat tayo. Kahit down na tayo, pero nandito pa rin tayo. Meron na bang, hindi ba kayo nagtataka? Yung kaliwat kanan na problema, away dito, away doon, pero nandito pa rin tayo. Buhay pa rin, humihinga. Di ba? Minsan, isa sa anong gusto mong pasalamat? Lord, thank you at gumising uli ako, humihinga uli ako. Di ba? Pero bakit nga ba? Paano ba natin nagagawa ang lahat ng bagay? Paano ba natin nagagawa na kahit hindi feeling natin, hindi na natin kaya, diretso pa rin tayo? Ayan, may nakita ako, mga bagong bangon. Yan, sige. Papatawa lang ako. Yan. So, what keeps us going? Diba? Minsan, yung nanghihina ka na, may sakit ka, nakahiga ka na lang. Pero darating yung time, bumabangon ka na uli. So, anong meron? Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? So, umpisahan ko muna dito sa verse natin, sa Book of Lamentations. So, yung Lamentation, hindi siya tao, hindi yung pangalan ng tao, hindi yung katulad ni Samuel, diba? Hindi yan pangalan ng tao. Lamentation sa Tagalog is panaghoy. Okay? Panaghoy. Pag sinabing lament, ito yung mga sama ng loob na talagang pinupour out, naglalament, diba? Yung minsan, diba, pag meron tayong kaibigan, ipo-pour out natin lahat ng sama ng loob natin. Ngayon, itong Lamentations na to, puro mga mga hinaing, yung mga bigat ng damdamin. At sino ang nagsulat ng Book of Lamentations? Si Jeremiah. Si Prophet Jeremiah. So alam niyo siya, di ba? Sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Siya yung nagsulat ng Lamentations. So ano ba nangyari? Ano ba yung nilalament niya dito? Basahin. And habang binabasa ko yung verse, I'm sure some of us makaka-relate sa nangyayari sa kanya. No? Yan. So mula sa Panaghoy, chapter 3, verse 1 hanggang sa mga susunod, sabi ni Jeremiah, naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya ako hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ganyan niya dinidescribe yung kanyang mga paghihirap. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman. Laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pinalibutan ako ng pader na mataas. Yan, ito kasi ang nangyari dito. Before ko ituloy, ano ba nangyari dito? Kasi yung Israel, naging swail uli sa Panginoon. So ang ginawa, hinayaan ng Panginoon na masakop ng Babylonia ang buong Israel for 70 years. So, kapag sinakop ka ng ibang bansa, talagang aalilain ka, papahirapan ka, which is ganyan ang na-experience ng mga Israelites and even si Prophet Jeremiah. So, ganyan niya dinidescribe yung kanyang kalagayan. Nananambitan man ako at humihingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap. At kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Siya'y parang oso nag-aabang sa akin. Yung tipo bang kahit anong gawin mo hindi nagtatagumpay.
Siya'y parang osong nag-aabang sa akin at parang leong nag-aantay. Feeling mo, andun yung fear, andun yung danger, hindi ka makausad dahil takot na takot ka. At hinabol niya ako sa kaniluray at iniwang nakahandusay. Minsan, darating yung time, nararamdaman natin yung ganyan, yung parang talunan. Feeling natin wala na tayong pag-asa, nakahandusay na lang tayo. Iniyakman niya ang kanyang pana at ako ang ginawang tudlaan. Tinamaan ako sa aking puso ng kanyang mga palaso. Buong araw akong pinagtatawanan. So may mga times, lalo na din dito sa ating network, minsan mararamdaman natin pinagtatawanan tayo. Di ba? Sa mga kwentuhan, ako ay biruan. Yung naging binubuli, pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinalasap niya sa akin. Inginudngod niya sa lupa ang aking muka at idinikdik sa bato ang aking bibig. Di ba may kantang ganyan? Alam mo ba yun? Yan. Tapos, naglaho sa akin ng bakas ng kalusugan. Literal, yung nanghina na maging kapayapaan at kaligayahan man. Dumating na ba tayo sa ganito na wala na tayong joy sa ginagawa natin? Yung katulad ng kunento ni Abs Joanna, may DR naman, may PIN, pero hindi masaya. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Sino dito yung nahihirapan ngayon? Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. So some of us, ganyan ang nararamdaman. Merong pighati, merong pag-aalala na talagang struggling, nag-struggle. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong stop share muna ako. Stop share. Yun. So nakuha niyo yung yung pinagdadaanan ni Jeremiah para sa bayan ng Israel. Na ganun sa atin, minsan hindi man literal, pero yan yung nararamdaman natin. Amen. Pero sabi ni Jeremiah, ganun may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong share ko. Ano yung naalala niya? Dito. Bumabalik daw yung kanyang pag-asa kapag naaalala niya na, dito sa Tagalog muna tayo, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. And sa English, alam ko na babasa nyo na to. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam nyo, ito yung dahilan kung bakit, tingnan nyo dito, sa dinami-dami ng kanyang dinaranas, kapag naaalala niya kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos na sinasamba niya, lumalakas siya. Ito rin yung Diyos na nagparusa. Ito rin yung Diyos na nag-allow na mahirapan siya. Pero naalala niya yung steadfast love. So ganun sa atin, kung hindi man natin alam na mahal tayo ng Panginoon, this is the time na ipapaalala sa atin ng Panginoon na mahal niya tayo at paano niya tayo minamahal. Doon sa the lost son, the prodigal son, 'di ba? Doon natin nalaman kung paano magmahal ang Panginoon. Nilalagpasan niya kahit anumang kasalanan. Ang kailangan lang ng Panginoon ay mag-move forward ka, makita ka lang niya. Makita lang niya yung puso niya, makita ka lang niya. Tatakbo na siya papalapit sa atin. So, himay-himayin muna natin. Ano ba yung steadfast? Pag sinabing steadfast, maraming meaning yan, pero hindi ko na isa-isahin. Pero pag sinabing steadfast, sige, sagot lang muna tayo. Sinong gustong sagot? Ano yung sabihin ng steadfast? Walang maliw, Doc. Sino yun? Ayan, si Ma'am Sela, ayan. Walang maliw.
Hindi tumitigil. Ayan. Pag sinabing steadfast, sabi dito, ang pag-ibig daw ng Panginoon ay steadfast. Constant. Yung kasama na sinabi ni Ma'am Sela, hindi nagmamaliw, walang maliw. Constant. Alam mo ang Panginoon, andyan na talaga yung love niya. Tayo lang ang nawawala. Paano tayo nawawala? Kasi nafo-focus tayo sa mga problema. Tama? Nawawala yung pakiramdam natin na minamahal tayo ng Panginoon. Why? Because nafo-focus tayo sa problema, sa situation natin. Katulad ng Lamentations. Naka-focus, biro mo, in-enumerate ni Jeremiah lahat ng problema niya. And kapag in-enumerate natin lahat ng problema natin, lalong nagsisink in sa atin yan. Tama, di ba? Kasi yan na nag-occupy ng mind natin eh. Yan na nag-occupy ng puso natin na in such a way, nalalock out yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa verse 20, pero lumalakas siya kapag naaalala niya yung steadfast love ng Panginoon. Faithful. Anong sabi ng steadfast? Faithful. Tapat siya. And later on, malalaman natin kung bakit tapat siya. Steady. Pag from the root word steadfast, steady siya. Di ba steady, dire-diretso lang? Hindi siya yung mag-i-stop. Ganun na steady eh. Hindi siya yung stop, tapos diretso. Steady, dire-diretso siya. Tayo lang ang hindi dume-diretso. And then dedicated. Dedicated siya. And then unwavering. Hindi siya magdududa sa kanyang pag-ibig sa atin. Yung mga dinaranas natin, it doesn't mean na pinababayaan tayo ng Panginoon. It doesn't mean na wala ang Panginoon. Nandyan palagi ang Panginoon. Kung meron man tayong mga dinaranas. Ang nawawala lang yung focus natin sa Kanya. And sa bawat struggles natin, meron siyang tinuturo. Pinapalakas tayo at meron lang siyang ina-adjust sa ating buhay. Kailangan lalagpasan natin yung bawat struggles natin sa buhay ng tamang pananaw. Amen? So, ito. So, tapos na tayo sa word na steadfast. No? Sabi dito, ito pala, steadfast love is constant, faithful, unending, steady, dedicated, unwavering. So yan lang alalahanin natin, ang Panginoon, ganyan. Kung ano man yung situation natin, yan ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Because of God's steadfast love, we are not consumed. Ano yung sabihin nun? Ito yung gusto ko itanong sa mga kasama ko, ano yung sabihin ng not consumed? Ito yung sinasabi ko. Bakit hindi tayo nawawala? Yung andito pa rin tayo, nagkakasakit, pumapayat, pero makaka-recover. Diba? Nada-down, nawawala ng pag-asa, pero darating yung time, okay na uli. Yung feeling inadequate na, feeling ayaw mo na, pero sabi nga ng mga apla, itulog mo lang yan, kinabukasan, okay na uli. Diba? Naalala nyo, diba? Tulog mo lang yan, okay ka na uli. Bakit ka nagiging okay? Bakit, ayan yung sabihin, not consumed. Hindi tayo yung diretsong mamatay na. Hindi dume-diretso. Kasi nga dito, pansin nyo, hindi dume-diretso kung ano man yung nangyayari sa atin. Sige nga, heart-heart, kung sino yung nakakaramdam na hindi dume-diretso. Diba? Nagbabago. Nagbabago yung situation natin. Hindi siya, God's love constant, pero yung situation natin, yan ang hindi constant. Why? Because of God's love. We are not consumed. Sabi nga dito, sa 2 Corinthians 4:7-10, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Lahat yan galing sa Diyos, hindi galing sa lakas natin. We are hard-pressed on every side but not crushed. Perplexed but not in despair. Persecuted but not abandoned. Sa Tagalog, kabi-kabilaan ng paghihirap natin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay babagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Meron parang one step backward, may 2 steps forward palagi sa ating Panginoon. Amen? We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body.
Yung life ni Jesus, nung namatay siya, nabuhay siya muli, nagkaroon tayo ng pag-asa. Mamaya, mas maintindihan natin. So dito, sabi sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Bakit tayo nagtutuloy-tuloy? Bakit natin nakakayanan? Kasi hawak-hawak tayo ng Panginoon. Amen. For I am, sabi 41:13, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Amen. So dito, meron pa ba ako dito? Ayan. The steadfast love strengthens you and helps you. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ni Pablo. Amen. Strengthens you and help you. Siya ang tumutulong sa atin. Tapos ito pa. Steadfast love makes you fearless. Bakit tayo lumalakas? Di ba nagte-training tayo? Di ba marami sa atin nagte-training? Tama? Pero after ng training, takot pa rin. Sino dito yung mga, sa mga bago? Yung meron pa rin fear of rejection. Sige nga, heart nga. Sino dito yung natatakot pa rin gawin ang front row o natatakot pa rin magdiretso, baka mag-fail? Pero dumarating yung time, di ba marami, kahit nagte-training, hindi magawa-gawa. Why? Because walang help ng Panginoon. Pero once na lumapit tayo sa ating Panginoon, gagawin niya tayong fearless. Yung mga attitude na dapat meron tayo dito sa network na to, and even sa ating buhay, palalakasin niya tayo. Gagawin niya tayong fearless. Kaya mapapansin natin, yung dating hindi natin kaya na natin gawin. Why? Kasi ang tinitingnan natin, ang kakayahan ng Panginoon, hindi yung kakayanan na natin. Katulad ni Jeremiah, ang tiningnan na niya yung love ng Panginoon sa kanya. Amen? Never gives up. Yan. Never gives up. Tayo gumigive up na eh. Tama? Yung iba gumigive up na. Pero papansin mo, bakit mapapansin mo na lang, tumutuloy ka? Hindi lang dito sa network ha, sa buhay. Sa buhay natin, dito sa ibabaw ng mundo. Bakit natin, mapapansin natin dumediretso tayo, kahit ayaw na natin. Even sa mga relationship ha, even sa mga sa mga mag-asawa, na ayaw mo na, dahil hindi siya, feeling mo hindi siya karapat-dapat, pero tumutuloy ka pa rin na mahalin siya. It is because of God's love. Yung steadfast niya, yung steady niyang ang pag-ibig sa'yo. Kasi ayaw ng Panginoon na ang isang pamilya ay nawawasak. Amen? Bakit merong mga pamilyang wasak? Kasi hindi sila pumunta sa steadfast love ng Panginoon. Nagdire-diretso sila. Pero kung merong pag-asa, hanggat may pag-asa, kayang ayusin ng Panginoon ang kahit anumang gusot. Diba sabi nga, He can make broken pieces into masterpieces. Naalala niyo yun? Ano yun? Ano nga bang kunching? Ano ba yun? Yun. Okay? Eto, God's steadfast love holds a firm grip on you. Yan. Actually, maikli lang tong lesson natin. Maraming expression of God's love, no? Pero na-realize niyo ba? Sino dito yung sinasabi natin na kaya mo yan, kapit ka lang sa Lord? Sige nga, heart nga. Sino yung nagsabi, kaya mo yan, kapit ka lang sa Lord? Yan, may tama naman yun. Yes, tama, kapit ka lang sa Lord. What if kung nanghihina ka na? Kaya mo pa bang kumapit? Halimbawa, ito, kunyari, nalunod ka na. Kaya mo pa bang kumapit? Di ba hindi? Sige nga, sagot nga. Gusto mo marinig. Kunyari, nasa gasaan ka. Joke lang. Di ba? Kunyari, lumulubog ka na. Nanghihina ka na nga eh. Di ba? Kunyari, umaabot ka. Nanghihina ka na, hindi ka makaka-forget. Naranasan nyo na yun, di ba? Yung baso mabibitawan mo kasi nanghihina ka. Hindi ka makakapit mabuti sa poste kasi nanghihina ka. Tutumba ka. Tama? Pero dito sa na-realize natin, di ba yung verse na ito?
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand. I am the Lord your God who takes hold of your right hand. Ang maliit na bata, pag kumapit siya sa ama niya, pwedeng mawala yung grip. Di ba sa may mga anak? Sinong kumakapit ng mabuti? Yung magulang, di ba? Para hindi mawala, lalo na kapag malikot yung anak, tumatakbo-takbo. Di ba? Para hindi mawala yung anak, kakapitan ng magulang mabuti. Amen? So ganun. Dito sa verse natin, marirealize natin na akala natin tayo ang kumakapit. Amen? Ang kumakapit pala sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya pala, hindi man natin siya naaalala, kaya pala lumayo man tayo, di ba? Marami sa atin nawala na sa Panginoon. Pero kita mo ang Panginoon, dinadala ka, binabalik ka niya sa kanyang presensya. Kita mo yung kita mo yung sa the lost son, ng prodigal son. Kumapit ang pag-ibig ng Panginoon. Umaasa siya. Pinabayaan niya kasi alam naman niya meron siyang string dun sa lost son. Alam naman niyang babalik. Amen? So ganun, tinawa, bumalik siya. Kasi may string ng pag-ibig. So ganun din sa atin. Nawawala tayo, tama? Nawawala tayo, nakakalimutan natin siya kung ano nung ginagawa natin, kung saan-saan tayo nakafocus. Tama? Nakafocus tayo sa sarili, nakafocus tayo sa kamalian ng iba. Di ba? Pero, nababalik at nababalik tayo sa tamang mindset, sa tamang direksyon because of God's firm grip on you. So nagigess nyo itong illustration na to. Tingnan mo, nanghihina naman siya eh. Pero sino bang kumapit? Sino bang nag-angat sa kanya? Ang Panginoong Hesukristo. So ganun din pala sa atin. Akala natin tayo ang kumakapit. Pero diyan mo makikita ang pag-ibig ng Panginoon. 'Di ba? Yung grace ng Panginoon. 'Di ba? Sa atin, marirealize natin sa sarili natin yan. Hindi naman tayo talaga yung diretsong, Lord, gusto ko na mapalapit sa inyo. Nagkaroon ng ganito, pinakita lang ng Panginoon sa inyo na may ganito pala. And then, anak, kunya nakikita tayong nalalayo na. Anak, merong ganitong gawain. Siya ang nagtatouch sa atin. Amen? Akala lang natin tayo eh. Pero ang Panginoon, di ba, yung sa the lost sheep, yung meron pa yung the lost coin, ang Panginoon ang naghahanap sa atin. Kaya, we should be grateful, thankful, na we are so blessed because hinahanap tayo ng Panginoon. And He will have a firm grip on us. Na kapag may firm grip, nanghihina na tayo, pero siya ang mag-e-effort. Diba? Siya ang mag-e-effort. And habang nag-e-effort siya, effort din naman tayo. Siyempre, magpahatak naman tayo. Meron bang yung nalulunod na, hindi, wag mo ako iligtas unless na gusto mo na mapahamak, magpapakamatay ka na. Diba? Gagaangan mo naman. Wag mo nang pahirapan. Diba meron kasi nakikipag diba yung tug of war? Yung iba kasi nakikipag tug of war na hinahatak na ng Panginoon. Hindi Lord, gusto ko dito eh. Ako na lang. Yung mga ganon, ayaw sumunod. Lalo ka lang mahihirapan. Amen? So pag ganon, pag hinahatak ka na ng Panginoon pataas, magpagaan ka na, dire-diretso ka na. Nang sa gayon, dire-diretso nang umayos ang buhay mo. Amen? Sino gusto umayos ang buhay? Alam mo ang Panginoon, ang maganda sa Panginoon, yan, nakita kong taas. Kapag ginusto mong umayos ang buhay mo, tutugunin talaga ng Panginoon yan. And hindi lang buhay mo aayos. Kasi God is a family God. Buong pamilya mo aayos. Kung meron kang problema sa family mo, ayusin mo muna yung sarili mo, yung relationship mo sa iyong Panginoon, sa ating Diyos. And after that, alam naman ng Panginoon ang laman ng puso natin. Siya na rin ang bahala sa lahat ng gagawin sa laman ng ating puso. Amen? Tapos ito pa, strengthens you and helps you, sabi, God's steadfast love strengthens you and helps you. Dito sa ating mundo, bakit yung merong love ang Panginoon na kailangan palakasin? Kasi dito sa mundo, realidad ng buhay, kaya huwag kayong magtataka, normal lang na nanghihina tayo. Normal lang na kailangan natin ng tulong. Hindi porket nasa Panginoon tayo, okay na lahat.
Kaya meron love ng Panginoon sa buhay natin. Kasi normal, nandito tayo sa ibabaw ng mundo, maraming magpapahamak sa atin, maraming magda-down sa atin. Kaya kailangan natin ng pag-ibig ng Panginoon to strengthen us. So, kung hindi ka nag-iisa, kung meron man dito nahihirapan, nada-down o ayaw na, hindi ka nag-iisa. And ang good news is, meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Lapit ka lang kasi minsan di tayo lumalapit sa Panginoon eh. All out, katulad niya ni Jeremiah, talagang binuhos niya yung lahat ng sama ng loob niya. Okay lang magreklamo sa ating Panginoon, walang problema sa kanya, maintindihan ka niya. Huwag ka magreklamo sa kapitbahay mo. Yes, makakatulong yan, pero baka mamaya mali. Pero ang perfect advice is from the Word of God, galing sa Panginoon. And iko-comfort ka niya. Ay, may kulang ako. Yan, sige. Stop share. Yan. So, meron pa akong dito na wala yung aking dinagdag. So, ano pa? God's love forgives and saves. Kung bawat isa sa atin kasi merong mga maling nagawa, kasalanan. Diba? Nasaan kaya yung verse na yun? Wait lang. Dito. Ito pala. Yan, ito. Share ko ulit. Yan. God's steadfast love is new every morning. Yan. Yan ang maganda sa ating Panginoon. Yung pag-ibig niya, laging sariwa. Kada umaga is a new hope, a new chance for God to express His love for you. Kung nag-fail man ngayon, kung wala man nangyari ngayon, kinabukasan meron uli. Amen? Kinabukasan meron uli. Paggising mo sa umaga, meron ka uling pag-asa. They are new every morning. And then ito pa, God's steadfast love forgives and saves. Sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Minsan, ang liit ng tingin natin sa sarili natin, di ba? Because feeling natin inadequate tayo, feeling natin hindi tayo karapat-dapat, because lahat naman sa atin may mga iba't ibang klaseng pagkakamali na ginawa sa ating buhay. Amen. May mga ginagawa tayo o ginawa before na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Na in such a way, hindi tayo makaurong-urong, hindi tayo makausad-usad. Dahil tayo mismo, hinahadlangan natin yung sarili natin. Tayo mismo, we cannot forgive ourselves. Tama? May mga times na tayo mismo hindi natin kayang patawarin ang ating sarili. Pero ang pag-ibig ng Panginoon nagpapatawad. Amen? Sabi dito, while we were still sinners, Christ died for us. Alam nyo, who and what is the expression of God's love for us? Si Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Love the world. Sino ang binigay niya? Si Jesus. Jesus is the expression of God's love for you, kapatid. At si Jesus namatay siya para mapatawad ang ating mga kasalanan. If we have been forgiven because of Jesus, yung sacrifice niya, tanggapin na natin yung forgiveness na yan. And tayo mismo, patawarin natin na ating sarili kasi ang Diyos, pinatawad ka na. Amen? Huwag mo nang balikan yung dati, kasi makasalanan ako noon kasi ganito ako noon kasi ang dami kong nilokong noon kasi babaero ako noon di ba yung mga ganon? Kasi ganito Alam mo, kung tinatanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior mo, kung nire-recognize mo na namatay siya sa cross ng Calvary for you, okay na yun. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya ikaw, huwag mo nang babalikan. Kasi alam nyo, sino may gawain ng ganyan, ng condemnation, self-condemnation, ang kaaway.
si enemy, si Satan. So, huwag ka magpapatalo. Kailangan palagi tayong victorious, palagi tayong successful sa ating buhay, mananampalataya. Amen? So, yun. So, gayon may, babalik ako dito, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala natin na merong pag-ibig ang Panginoon, na mahal tayo ng Panginoon. Yung steadfast love niya. Amen? Kung dumarating tayo sa mga times na down tayo, yung mga negative things, wag tayo mag-focus doon. Ang i-focus natin, mahal tayo ng Panginoon. Amen? At dahil sa pag-ibig ng Panginoon yan, magfo-flow yan lahat sa atin at dediretso yan sa mga mahal natin sa buhay at sa lahat ng ating mga ginagawa. So yun lamang po. May natutunan naman ba? Yes, Doc, madami. Yan. Yan, palakpakan natin ng Panginoon. Yes, Yan. Actually, isa yan sa mga favorite ko talaga, yung Lamentations 3:22-23. Yung steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tapos may susunod din yung inaangkin natin ng ating Panginoon. Angkinin natin. Let us claim sa sarili natin na anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Di ba meron tayo sa training natin yung mga declarations natin? Diba? Declare natin yan. Na anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, pagpapalain niya ako, kung anong desire ng puso ko, nawa Panginoon, loobin mo ayon sa iyong kalooban. Nasa iyong kapangyarihan, lahat ng ninanasa ko na ayon sa iyong kalooban ay mangyayari. I am a princess of the King of Kings, of the living God. Yan ang declare mo din sa harapan ng salamin, bukod doon sa mga blessing na gusto mo. Amen? Paalala mo palagi sa sarili mo kung sino ka. Yung identity mo. Amen? Kapag paggising mo sa umaga, mayroong mga hindi magandang nangyayari. Sabi nga ni As Philip, di ba? Harap ka sa salamin, i-declare mo kung sino ka. Nang sa gayon, maririnig ng kaaway. Ano yung kaaway? Hindi naman kaaway na kapitbahay mo, si Satan na dyan, hindi yung kaaway mo kapatid mo o yung kaaway mo na member, Hindi yon. Para marinig ng kaawa, ay, anak ng Diyos to, malakas ang faith nito, natatakot ako dito. Amen? Kasi si Satan, takot siya kay Jesus. Banggitin mo yung word na Jesus with faith. Takot na siya, hindi na siya lalapit sa'yo. Hindi na yung gagawa ng kahit ano sa'yo. Amen? So, yun lang. At, thank you, Doc. Yan. Meron, sige, 7:50 na. So, go, let us pray. Let's pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa amin na pag-aralan. Na sa umagang ito, natutunan namin na kaya pala dumidiretso kami. Kahit may times na nakakalimot kami. Sa umagang ito, natutunan namin na kayo pala ang kumakapit sa amin. Na hindi kami ang kumakapit. Yes, it is true kasi may mga times nanghihina na kami, hindi ka na namin maalala. Pero kayo pala, Panginoon, ang nagpapaalala na, anak, nandito ako. Kaya thank you, Lord, dahil mahal mo po ang bawat isa sa amin. Lahat ng nakikinig, dito sa Zoom, and even sa mga mapapanood pa lang ito. Thank you, Lord, dahil patuloy na pinapaalala mo na mahal mo ang bawat isa sa amin. Yes, there are times that you allow us to experience yung mga bagay na ayaw namin sa aming buhay, pero we know that you are in control, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil alam po namin at the end of the day, sa dulo ng aming tinatahak ay nariyan kayo ready to embrace us again, ready to lift us up again, to pull us out again sa aming mga kinalalagyan. And to restore us, Panginoon, and to give back ng kung ano man ang nawala sa amin. Thank you, Lord, and I pray for good health sa bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa lahat ng kahit anumang karamdaman. And I declare prosperity sa bawat isa sa amin. Nandito po kami sa network for blessing, financial blessing, obviously, Lord God. Pero baguhin niyo po ang aming desire na maging, hindi lang ang blessings na ito, financial blessings ay para sa amin, kundi maging channel of blessings kami sa bawat isa na nangangailangan na mahal mo rin, Panginoon.
Kaya Lord, maraming salamat. Ngayon pa lang tinatanggap na namin ang lahat ng victory and successes na ibibigay niyo sa amin because you are our God, you are our banner, kayo ang aming victory sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito po aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God bless us all. Thank you so much, Thank you, Doc. Doc. Yes. Maraming salamat po, Doc. God Sure, bless tayo us po, all. Picture Doc. daw. Picture. Thank you, everyone. God bless. Everyone, thank React you. tayo ng heart sign dyan. Okay? And Picture. 3, 2, 1. Smile. Isa pa. And 3, 2, 1. Smile. Ayan. So, thank you so much, everyone. And thank you, Doc. Thank you, God bless Doc. us all. Thank you, Doc. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you. I'm here in the biggest trading floor located in the heart of BGC Taguig. One thing I've learned